The next station is Japan. Pass natin. We are officially hindi na tayo ng iPhone. Hello guys! Welcome back to my channel. So kung makikita nyo is nasa airport na naman po tayo. This time is pupunta tayo sa the land of rising sun sa Japan, Osaka! And guys, first time ko ngayon pupunta dito. So halo-halong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung excited ba ako or kinakabahan or masaya. Kasi since first time ko nga pumunta dito sa bansang to. And kinakabahan ako dahil baka mamaya maligaw ako. Kasi marami ako ng mga napapanood na vlog, ng mga video na kung saan maraming naliligaw sa mga train. So hopefully, hindi tayo maligaw sa paghahanap ng mga tamang mga train station. So guys, samahan nyo ako ngayon sa journey ko ngayon and i-explore natin ang Kansai region. Pupuntahan natin yung Osaka, Kyoto, Nara, and Kobe. I-share ko sa inyo yung mga requirements papunta ng Japan. Sasabihin ko din sa inyo yung mga kailangan yung fill up na form. I-explain ko din sa inyo at i-share ko sa inyo personally kung ano yung mga itatanong sa atin mamaya sa immigration. So guys, bago nga pala kayo mag-check-in, is kailangan nyo muna magbayad ng travel tax. Ito siya binabayaran yung travel tax. Ayan. And ang price pala ng travel tax is 1,620. Alin man na section na yan is either A, B, or C, or D, yan, pwede kayo magbayad dyan ng travel tax. After nyan, kapag nakapagbayad na kayo ng travel tax, pwede na kayo mag-proceed sa counter na kung saan pwede nyo lang kunin yung boarding pass, and then after nun is pwede na kayo mag-proceed sa immigration. So, tara! Okay guys, nakuha ko na yung boarding pass natin and tara, pumunta na tayo ngayon sa immigration. Guys, walang masyadong pila ngayon sa immigration, no? Look at that. Konti lang yung pila. So, mabilis lang yung pag-process ngayon at mabilis lang tayo ngayon matatapos sa immigration. So, ayun guys, nakalagpas na kami ng immigration and papunta na kami ngayon sa Merhaba. And dito muna kami mag-stay since 1 PM pa naman yung flight namin papuntang Osaka. So, ayun guys, umalis na tayo sa Merhaba Lounge. Sa baba ko na lang i-explain yung mga travel requirements papunta ng Japan, kung paano kumuha ng visa sa Japan, and yung mga kailangan yung fill out na form. So, i-explain ko na lang sa baba mamaya. Okay? So ayun guys, andito na pala tayo ngayon naghihintay sa boarding gate and dito ko na lang i-explain sa inyo yung mga travel requirements, kung ano yung mga kailangan para makakuha ng visa sa Japan, and i-explain at i-share ko din sa inyo kung ano yung mga tinanong sa akin kanina dito sa immigration. Before that, hindi pala tayo mag-isa pupunta dito ngayon sa Japan, kundi may kasama tayo. Schoolmate ko rin siya nung college. Hello, Counts! Mag-hi ka naman! Ayun guys, i-share ko naman sa inyo ngayon yung mga travel requirements papunta ng Japan bukod dun sa visa. So, especially, of course, ang kailangan dyan is yung passport na at least valid ng 6 months. And then, yung round trip ticket. And also, tinitignan din nila o hinahanap din nila yung booking confirmation na hotel or yung accommodation nyo sa Japan. And also, dapat meron kayong valid visa. Kung gusto nyo rin pala magdagdag sa mga supporting documents like yung mga book activities,
kung meron kayong mga activities na Disneyland, kung meron kayong Universal Studios, pwede nyo ring yun i-save para just in case na tanungin kayo sa immigration area, may present kayo. Ayun pala guys, nakuha namin yung visa sa SM Mega Mall, sa Rally Tours. Kaya namin napili ito is of course kasi mas malapit kasi sa amin itong SM Mega Mall, and at the same time yung agency na yun is marami na ring mga reviews or mga feedback na kung saan nakapag patunay na maraming na-approve na visa. Nakuha ko palang visa dito sa Japan is a single entry lang kasi since first time lang. I'm hoping na makakuha tayo ng multiple entry visa para hindi na natin kailangan mag-apply from time to time kapag pupunta tayo ng Japan. Regarding naman sa requirements sa pagkuha ng visa, may cheat sheet ako dito. So, babasahin ko na lang. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga kailangan sa pagkuha ng mga visa. Quick review lang to para malaman nyo or maintindihan nyo kung ano ba yung mga requirements para makakuha kayo ng visa sa Japan. Ito yung mga requirements as of 2025. And then kapag nag-try din kayo sa Rally Tours, ito yung mga requirements na hinihingi nila. So first is yung of course yung passport na at least 6 months validity. So dapat meron na kayong passport pagka mag-a-apply kayo na visa. And then dapat meron din kayong bank certificate with 6 months ADV. So ito pwede nyo i-request to sa mga bank nyo kung saan man yung savings nyo, kung saan man nakalagay yung pera nyo, nare-request naman siya sa bank. So sa case ko, sa BPI, nag-request ako and pin-provide naman nila. Hindi nila actually nilagay yung ADB but instead is sinabi nila yung year to date or yung YTD. But still, acceptable siya sa agency para kumuha ng visa. If first time nyo, kailangan nyo mag-present or mag-provide ng PSA birth certificate. So, kailangan nyo kumuha niyan. Kailangan din pala ng photo size na picture na 4.5 cm by 3.5 cm na white background. Kapag employed naman kayo, let's say private employee kayo, kailangan nyo mag-present ng COE with showing compensation. So, dapat dun sa COE nakalagay doon kung gaano na kayo katagal na nagtatrabaho dun sa company na yon, and at the same time, andun din yung salary nyo. Kasi hinahanap yan guys. Kasi last time, wala ko na kaya indicate na salary doon sa COE ko. So, pinaulit sa akin. Tip lang guys, kailangan nyo maglagay ng salary compensation dun sa COE na i-request nyo dun sa company nyo. Eto pala guys, importante din to, kailangan nyo din mag-present ng ITR. So, kaya siya hinahanap kasi para patunay na nagbabayad kayo ng tax, na employed kayo dito sa Pilipinas. So, parang strong ties siya. Isa sa mga requirements is pwede kayong mag-apply ng multiple entry. So, pwede kayong kumuha ng form doon for multiple entry. So, fill upan nyo lang doon kung ano yung match sa inyo doon sa category na yun, doon sa multiple entry form. Kailangan nyo din fill upan yung application form. So, regarding naman doon sa application form, medyo strict sila. Dapat walang erasure, tapos dapat hindi mo pwedeng lagyan ng blank yung mga questions. So, if hindi applicable sa inyo, lalagyan nyo na lang ng NA or not applicable. Isa pa palang requirements sa kuha ng visa sa Japan is yung itineraries. Etong itineraries na to, pwedeng sarili nyong gawa or pwede nyong hingiin yung sample sa mga agency. Actually, pwede rin siyang i-download sa Japan website. So, doon ilalagay nyo yung itinerary nyo from day 1 or from the moment na dumating kayo ng airport until na makabalik kayo ulit. So, I guess yun lang naman. Yun lang yung mga requirements para makakuha ng visa. And of course, approval ng visa is depende pa rin sa consul ng Japan. So, walang makakapagsabi. Even yung agency, hindi sila makakapagsabi kung mapoprovidean ba kayo na either single entry or multiple entry. So, yun yung mga requirements papunta ng Japan. And guys, punta naman tayo ngayon sa mga kailangan yung fill outan na form kapag aalis kayo ng Pilipinas at pagpupunta kayo ng Japan. So of course, ang unang-unang kailangan natin pag paalis ng Pilipinas is kailangan natin i-fill out yung e-travel. So, pwede kayo mag-download ng application na e-travel.gov. And then, ilalagay ko na lang sa baba yung link ng e-travel para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura
kung paano mag-fill out ng e-travel. Usually, yung mga information lang doon is yung mga flight details mo, yung mga personal information mo, doon mo lang siya fill outan para pagpaalis. And then, of course, pagpabalik ng Pilipinas. And guys, yung e-travel pala, kailangan nyo siyang fill outan 3 days bago kayo malis. And then, 3 days bago kayo bumalik ng Pilipinas. So, 3 days, 3 days. And then, the next na form na kailangan yung fill upan, parang Japan travel form na kung saan pwede nyo siyang i-access sa Japan website. So, basically dito, ginawa nila is isang QR code na lang. So, yung QR code na yun is magkasama na yung immigration at saka yung custom declaration. So, doon, same lang din siya sa e-travel. Kailangan nyo lang din siya fill upan. Kailangan nyo lang input yung mga personal details nyo, yung mga flight details nyo, and then yung address ng hotel sa Japan. So, yun yung mga kailangan nyo ilagay doon para makapag-generate kayo ng isang QR code na lang for immigration and custom declaration. Ilalagay ko na lang dito yung link sa Japan website. Bali, 2 QR code ang kailangan nyo. Yung isa is for e-travel and yung pangalawa is for Japan travel form na makukuha or makikita sa Japan website. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long. Guys, touchdown, Japan! We finally made it. And now, papunta na kami ngayon para kunin yung mga maleta namin. And then, pupunta na kami ng immigration area. So, wala pa kami dun sa trademark na kulay blue and kulay pink na airport. So, i-update ko kayo guys. Tapos na tayong sa immigration area. And bale pala, kapag pababa kayo ng eroplano and then papunta kayo sa Kansai Airport, so una nyong gagawin pagkababa nyo ng eroplano is aakyat kayo ng escalator. And then after nun, kikita kayo mga kiosk na kung saan yung QR code na finilapan nyo dun sa Japan web form is i-scan nyo dun, tapos may fingerprint and then may picture din. And then after nung steps na yon is dediretso na kayo sa immigration. Titingnan lang yung passport nyo and then that's it. Pag-claim ng baggage area. Ayan. Ito yung itsura niya. Hello guys, andito na kami sa Kansai International Airport. And yung landmark niya, yung trademark niya na kulay pink and blue guys, ito siya. Yan. Grabe guys. Napapanood ko lang to dati sa mga vlog. And now, we are officially here. Bali, yun yung gagawin namin. Magwi-withdraw ng pera. Kukunin yung SIM card. And then after nun is tataas na kami para pumunta na dun sa train station. Di pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na nandito na tayo. Grabe, ang saya-saya ko. Hindi ko ma-express yung nararamdaman ko kasi sobrang pangarap ko talaga yung Japan guys. Hindi ko ma-express, naluluwa ako na excited, na masaya, na kinakabahan. But grabe, ilang years ko siyang minanifest na makarating dito, and now we are officially here at Kansai International Airport. Ayun pala guys, may dadagdag lang din pala ako. So 'di ba, dun sa baggage claim area, kailangan nyo pa ulit mag-scan doon at mag-facial scan pala. And then after nun, paglabas nyo is nandito na kayo talaga sa Kansai International Airport, which is yung trademark niya nga is yung eto, kulay pink na may mga blue. So medyo maraming process, pero ang kinaganda kasi is
automatic na lahat. And guys, ayun, nakita na pala namin kung saan namin i-receive yung SIM card dito sa Ninja Wi-Fi. So, nabook namin to sa Klook. And kung gusto nyo ring i-avail ito, ilalagay ko na lang yung link sa baba. So, ayan. Nakapila na yung kasama ko, guys. Bali guys, mag-i-stay pala kami dito for 8 days. And then, ang ginawa naming plano is mag-i-stay muna kami ng 3 days sa Kyoto. And then, after 3 days is pupunta na kami sa Osaka. So, kaya naging ganun yung plano namin is mas okay na i-explore ng ilang araw yung Kyoto kesa sa minamadali. Kasi parang hindi siya practical. Usually kasi ang ginagawa nila is nag-i-stay sila sa Osaka. Doon sila doon yung hotel nila, and then parang within a day lang yung pag-visit nila sa Kyoto, kaya namamadali nila and hindi nila napupuntahan lahat or na-explore lahat yung mga magagandang attraction dun sa Kyoto. So ang ginawa namin is para masulit talaga namin is nagstay kami, nagbook kami ng hotel sa Kyoto for 3 days, and then after nun is tsaka naman kami lilipat sa Osaka. So bali dalawang hotel yung binook namin, yung una dun sa Kyoto and then pangalawa sa bandang Dotonbori. Ayun din pala guys, yung Japan is 1 hour ahead sa Pilipinas. So ngayon is 7:16 PM. So ang time sa Pilipinas is 6:16 PM. So 1 hour ahead ang Japan sa Pilipinas. Naghahanap kami ngayon ng ATM na pwede mag-withdraw. And ayun, nakita na namin. Ito guys, ito yung mga ATM kung saan kami pwede mag-withdraw ng yen. And then dito kami mag-withdraw sa 7 Bank. So dyan kami mag-withdraw. Guys, mag-withdraw na tayo ngayon. And then ang gagamitin natin is GCash Visa card. So, tara. So, English. And then withdrawal. And then confirm nyo lang. And then saving. And then yung PIN. And then dito naman alam ko ang maximum is 50,000 yen lang ang pwedeng withdrawin, hindi 100,000. So, piliin natin yung 50,000. Confirm. So, ito yung receipt niya, 50,000 na may 220 transaction fee. And then, lagi nyo i-convert sa Japanese yen. And magwi-withdraw ulit tayo ng another 50,000 kasi hindi nga pwede yung 100,000 yen. So, ito na. So, ayun guys, naka-withdraw na kami ng yen. Na ang next na gagawin natin is pupunta na tayo ng second floor. Ito. Labas na pala tayo ng Kicks. So, ayan. Ito na guys. Oh my god. Ang lamig. Ang lamig guys. Oh my god, ang lamig. So, itatouch muna natin tong ground para officially nakarating na tayo ng Japan. So, let's go. Yay! So, finally, nakarating na tayo sa Japan. Grabe guys, ang lamig. Ang lamig. Mas malamig pa sa Baguio. Oh my god. Ang sarap. Dito na tayo ngayon sa bilihan ng ticket. And eto siya. Grabe guys, hindi ako prepared. Isang sweater lang yung dala kong damit. Then the rest, mga t-shirt, mga polo shirt na. Grabe ang lamig. Yun guys, nandito na tayo ngayon sa bilihan ng mga ticket ng train, and then mamaya after natin ma-receive yung binook nating voucher sa Klook sa Nankai Express train is bibili naman tayo ngayon ng iCoca card. So dito natin siya bibilin. Yan, dyan sa area na yan. And then dito naman namin ipapa-convert yung binook namin sa Klook na
Nankay Express train. Ayan. So guys, habang si Camille nagpapapalit ng ticket, explore muna natin tong lugar na to. And ito guys, meron siyang mall. Yan. Hindi ko alam kung ano yan, pero kung gusto nyo i-try, kapag nandito na kayo is puntahan nyo. Hindi na namin mapupuntahan yan kasi pupunta pa kami ng Kyoto and medyo malayo-layo pa siya. So anong oras na din? Currently 7:53 Japan time. So 6:53 sa Pilipinas. So grabe guys, hindi ako prepared sa climate, and then actually this is my first time na mag-travel sa ibang bansa na sobrang lamig. Mas malamig pa siya sa Baguio guys. And ang sarap lang kasi kahit na maglakad ka ng malayo, hindi ka papapawisan agad kasi nga malamig. Grabe guys, this is my first time. Natutuwa ako. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Ang saya-saya ko. And I will definitely come back here. And guys, ito nga pala, may nakita akong hotel dito. So ang name niya is Hotel Nikko Kansai Airport. So if gusto nyo mag-book dyan, ito yung area niya. And then ito naman yung bilihan ng mga tickets. And then dito tayo papasok mamaya. Doon ata tayo papasok mamaya. Yan, dyan sa area na yan. Grabe guys, pinapanood ko lang to sa mga vlog. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako ngayon. And I'm so very grateful na nandito na ako ngayon sa Japan. Guys, nakabili na tayo ng iCoca card. So mag-proceed na tayo sa Nankay Express train. Let's go. Papunta na kami sa baba. Let's go. Here. So guys, nandito na tayo ngayon sa train station. So bali may dalawang train station pala dito. So ito yung unang station, yung normal na train station, and then dito sa kabila, ito naman yung express train station. So yung express train station, so ibig sabihin nun guys is konti na lang yung mga stops compared doon sa kabila. But parehas naman tong mga train station is papunta sa Namba. Pero syempre, pinili natin yung express train para konti lang yung stop at para mas mabilis yung biyahe papunta ng Namba. Kasi I think mga 40 plus minutes pa papunta ng Namba mula dito sa Kansai International Airport. Yung ticket na binook pala namin is 8:36 PM rapid train. So ito siya guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan yung schedule, 2036 going to Namba. Ayun guys, sorry kasi may nagtanong na mga Filipino din papunta ng Namba. Hindi ko rin naman kabisado. So nag-research lang ako kung paano papunta ng Namba, and then tinuruan ko sila. Kasi yung binook nilang ticket pala is dun sa normal train, dun sa kabila, which is dito. Ayan. Ang problema kasi ng train na yan is maraming stops compared dun sa Nankay Express train na kung saan is konti lang at mas mabilis. And take note guys, etong train na to is parehas lang naman yan pupunta ng Namba. So wala namang problema. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa is mas konti yung stop ng Nankay Express train kaysa syempre dun sa normal train. So time pala ng train namin is 8:36 pa. So it's currently 8:19. So medyo matagal-tagal pa yung hintayin namin. So dito muna kami mag-i-stay. And magta-try kami ng mga vending machine here. And then ito. Try namin to. Ay, ito mga ice cream ka. So hindi naman kami magte-take pa ng ice cream. Ayan, yung mga drinks.
And then guys, pwede pala lang gumamit ng iCocap, Suica, tsaka Pasmo. Ayan. So may mga vending machines dito. So ayun guys, maghahanap muna ako ng pwede namin pag-stayan kasi wala pa naman yung train. So mamaya pa. At saka guys, take note pala, yung Nankei Express train is reserved seats siya. So hindi pwedeng basta-basta na lang kayo uupo kung saan. And then meron siyang car number. So yung sa amin is car number 1. Ako sa number 9. And then guys, take note pala, kapag nag-book kayo ng Nankei Express train sa Klook, kailangan nyo kasi mag-select doon ng time at saka ng seats. So I would highly suggest na kapag dumating kayo dito sa Osaka, sa Japan, dito na kayo mag-set ng time at saka ng seats nyo, kasi hindi nyo masasabi kung anong oras kayo darating or kung anong oras kayo makakapunta dito. So I highly suggest na dito na kayo mag-set ng time nyo dun sa Nankei Express train. Alpha Limited Express, bound for Nova. On the way, we will be making brief stops at Rinku Town, Izumi Sano, Kenya Chaya, and Shin Imamiya. Hello guys, nakasakay na tayo ng Nankei Express train or Nankei Limited train. So maya maya pa alis na rin siya. So mamaya update ko na lang kayo kapag nakarating na tayo ng Namba. 8:35 na, so baka makarating kami ng hotel mga 10 or 11 pa. So mamaya balikan ko na lang kayo guys, kasi wala masyado nagsasalita. And yung etiquette kasi dito sa Japan, pag nasa public transportation, dapat walang maingay. So mamaya na lang ulit guys, okay? Bye bye. Dito na kami ngayon sa Namba Station. At next naman is pupunta na kami sa hotel sa Kyoto. So babiyahe pa kami from Namba Station to Kyoto. So andun kasi yung hotel natin. Yung travel time nun from Namba Station 1 hour and 15 to 20 minutes. So medyo matagal-tagal pa. And anong oras na? 9:15 na Japan time. So makakarating kami mga 10 to 11 PM na. So gabing-gabi na. So tara, let's go. Yan, so Midosuji Line. So guys, pupunta na kami sa Midosuji Line kasi medyo naliligaw na kami. Nawawala na kami guys. So para pumunta dun sa Kyoto is kailangan namin pumunta dun sa Midosuji Line. And guys, take note pupunta pa kami ng Kyoto. And then kanina, yung binili pala naming Nankei Limited Express is yung QR code is yun yung gagamitin palabas. Ginagamit ko yung iCoca card ko, hindi pala pwede yun. So yung palang QR code, so wrong move agad, na mali agad. So pupunta na kami sa Midosuji Line. So Midosuji, eto Midosuji. Ano to? Nankei Namba Station. Also Namba Station to. Okay. Tara. Okay. So saan naman tayo? Sure ka? Midosuji? Okay, tara. Wala bang train? Ano ba yung nakalagay? Midosuji. Guys, naliligaw na kami. Midosuji, Shin Osaka, Platform 2. Enter via 3. Enter via 3. Tara, tignan niya natin. Guys, nawawala na kami. 3. Tignan natin dito.
So guys, lumabas kami. And thank you. Straight? Thank you. Straight. Thank you. Step down. Oh yeah, thank you so much. Ayan, bait. Tinutulungan na kami. Kasi nawawala na kami kanina pa. So lumabas muna kami. And alam ko is Sinsay Bastion na to. So malapit na to sa Dotonbori, pero hindi pa tayo dito mag-i-stay sa Kyoto pa. So oh, the stairs. Guys, grabe. It's time. Paleta oh. Kita mo yan? Sige, kaya. Okay. So, with the Suji line. Subway. Okay. So, diretso. So, ayun. Thank you kay Kuya na Japanese. Tinulungan kami kung saan yung Mid Suji line. Guys. I love you guys. Kamsan, happy mo yung 2. Platform 2. Ayun, may Suji line. Ganyan. Ayun, may Suji line. There's more stairs. Grabe. Yan. Hirap travel. Lalo na pag maraming maletang dala. Ayan. The struggle is real. Okay, so nasa Mid Suji line na kami and papunta na kami sa Shin Osaka Platform 2. Wait lang guys ha. Naliligaw na talaga kami. Ayun, Shin Osaka. Nakita na namin. Ganda siya. Ayan. Shin Osaka, Platform 2. Grabe guys. Naliligaw-ligaw na kami. Akala ko marunong na ako sa Google Maps. Hindi guys, nakakalito pa rin. Sobrang daming pasikot-sikot dito sa train station nila. Shin Osaka. Ayun, Shin Osaka. Ano yung next na? Ayun, number 2. Anong oras yung next? 21:39? So guys, sakay muna kami and update ko na lang kayo ulit mamaya. Hello guys, and finally nandito na tayo sa Kyoto. And grabe ang haba nung mga lakbay. Saan? Yung tulay. Pa dito. Doon. Okay, sige. So, ayun guys. Doon daw papunta yung hotel namin. And finally guys, andito na kami ngayon sa Kyoto. After ng ilang mga ligaw, mga kung ano-ano yung mga sinakyan namin at mga pinuntahan namin para lang makarating dito sa Kyoto. And guys, may papakita din pala ako sa inyo. Eto siya. Nakikita nyo ba to? Yan ang Kyoto Tower. So guys, i-update ko na lang kayo kasi umuulan ngayon, umaambon ngayon. So update ko na lang kayo kapag nasa hotel na kami, okay? Andito na kami ngayon sa hotel namin at ang hotel namin is Hotel Tavinos dito sa Kyoto. Ayan siya. Ewan ko kung nakikita nyo pero kasi madilim na.
At gabing-gabi na kami nakarating dito sa Kyoto, guys. So dumating kami ng Japan 6 PM and dumating kami dito sa Kyoto 11:45 na. Dahil kandaligaw-ligaw kami, nawala kami sa train station, hindi namin mahanap kung saan kami pupunta. Nagtry na kami na mag Google Maps, pero ang ending nawala pa rin kami. So ayun, maraming mga mishaps, maraming mga struggles, but in the end nakarating pa rin kami dito sa hotel. Bukas ko na lang din pala kayo i-room tour ng itsura ng hotel, and promise guys, trust me, napakaganda na itong hotel na to. Kung mahilig kayo sa anime, kung gusto nyo ng anime, and this hotel is for you. So, eto siya guys, yung buong itsura ng hotel. Yan. Hotel Tavinos. And then, meron siyang katabing 7-Eleven, nasa baba lang. Yan. Ito yung itsura ng paligid o yung vicinity ng hotel. Ayan. Ayun guys, dito ko na muna tatapusin yung video. And kakatapos lang din namin mag-stop over sa 7-Eleven para bumili ng mga foods. And ayun, kailangan na namin din magpahinga. At sobrang giniginaw na ako kasi nakalimutan ko nga pala magdala ng panglamig na damit. And ngayon is 18 degrees Celsius, kaya sobrang lamig dito ngayon. And naka t-shirt lang ako. So ayun guys, abangan nyo na lang yung mga susunod nating vlog dito sa Kyoto. And don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to ring the bell para updated kayo sa mga gagawin nating videos dito sa Japan. Okay? So yun lang. Bye!